welcome to my channel. Oh my god, so weird for me to do this. Kailangan ko siyang gawin kasi kailangan ko rin mag-public, maging grateful din sa mga ano yun. Pero weird naman ang intro ko. Wait lang. Napaka-direct to the point. Wait lang. Gusto ko rin siyang gawin yung pag-vlog ngayon. Para hindi para ako yung, gusto ko yung business ko yung makikilala. Through my, yung way ko siya kung paano siya ipapakilala sa mga tao. And ngayon, nagkataon lang siguro, no? May mga taong ginagamit din para, alam mo yun, makilala yung brand ng business ko, yon. And sobrang thankful ako, syempre, number one dyan, kay Ate Tina. Yung pinsan ko, sobrang saya ko kasi pinsan ko si ate. Malamang kamag-anak mo yun. Yun lang, sobrang saya lang kasi yung mga hindi ko in-expect na mga tao na ma-appreciate yung, alam mo ba kung sino pa yung mga yung mga malalaking name. Even yung mga din naman, yung mga customers ko. Pero first time ko makakita ng ganong reaction. Like, yung katulad yan sa mga, yung sa PBB Collab, yung mga naging housemate sa PBB Collab edition, yun. Sobrang may first time ko maka-encounter ng ganon na reaction sa, alam mo yun, sa cookies ko. Sabi, parang nakakataba siya ng heart. So, every time na may ginagawa ko, parang lagi ako nag-give back sa Katitina. Sabi ko, Titin, meron ako dito, hindi naman sa parang sabi ko, Titin, may po ako dito, may, parang yung pagiging way ko ng pagiging grateful sa mga ginamit na yun, kala Michael, kala Kira, kay Josh, then kay, sino pa bigyan sa? Si Michael, si Charlie, sorry, wait lang. Ang dami ko kasi ginagawa, so ang dami ko na nakakalimutan yan. Sobrang thankful lang ako sa kanila. Kasi, hanggang ngayon, may nakakausap sila pero indirect communication. Like, pinapasabi nila sa pinsan ko, kay Ate Tin, sabi, ate, order ulit kami sa pinsan mo, ganon, ganyan. Tapos, minsan, nagpapadala ako sa kanila minsan, kala Kira, yan. Kasi madalas kasama natin Tina yan sa TC Kira. Kaya, sabi ko, yan, parang, showing of my gratitude to them, yan, binibigyan ko sila ng cookies, yan, ganon. Tapos, and ngayong gabi, pumunta ako sa, sa clothing shop ni James Licao ko. Oh my God, sobrang grateful ako. Kasi yung kanina, sabi ko, bumibela din ako. Sabi ko, bumili ako ng damit niya. So, yun. Bumili ako, wait lang. Sabi yung damit niya. Ito, wait lang, ito. Buksan ko lang. Wait ka lang, dyan ka malalapag ko muna. Ito. Ayoko mag-edit, man. Ayoko na mag-cut-cut. So, bumili ako yan. Mismong si James talaga yung nagbalot nito. Tapos sabi ko kanina, sabi ko kasi, ng pandemic kasi, sabi ko, siya yung pinapanood ko. Kahit nang nade-depress ako, sabi ko, nanonood ako sa mga contents niya. Sabi ko, napaka-grateful ko sa kanila kasi may mga taong ganun. Sabi ko, may mga ginagamit yung, yung pagiging, yung face card nila to yung, hindi yung, yung charming na yung humble pa rin yan, si James Licao ko yan. Parang, yung pagiging charming nila, parang yung nagiging blessing sa ibang tao. Parang, alam mo yun, kaya nagigets ko na bakit, yung mga content creators na, nagiging blessing yung contents nila sa mga tao. Even though, kahit negative sa capacity, parang para pag, yung kunyari pag bored talaga tayo, parang, diba? Yun yung nagiging libangan talaga ng tao para panoorin, diba? Nakakalibang din, kahit negative saka or positive yung binibigay ng mga content creators. Parang, alam mo yan, nakaka-enjoy siyang panoorin niya. Ayan, tapos ito nga, ito natin yung binili ko kanina sa clothing shop ni James Licao ko. Ayan. Okay. Ang ganda na pili ko, ayan. Ayan, ito, ang ganda. Ayan. Ayan, ayan yung nabili ko sa kanya. Ayan. Ang ganda, no? Anong tatak na ito?
Hindi, ano pa tawag? Anong basa dito? Ano is sub TLE? Grace, ano yan? Wait lang, I don't know how to pronounce that. So, yun. Yun lang. So, Sir James, yan. Yan. So, ngayon papunta ko ng, pupunta ko ng grocery to, to buy some ingredients sa, tomorrow babalik ako sa shop nila, to show my gratitude also them. Alam mo ba kanina si Sir James, sabi ko, oy, sir, ganito, parang yung, pag nade-depress ako, minsan pag napapanood ko yung mga contents nyo, sabi ko, parang doon ako na, nadadivert yung emotions ko, pag napapanood ko kayo, din yan. Nadadivert siya into something, something new emotions, like ganyan. Sabi ko, yan, napakalaking impact kasi kayo ng mga content creators, sa natin. Kahit sabihin natin, negatives or positive talaga yung binibigay nila sa atin, nakakaaliw pa din siya, diba? Parang ngayon pala nag-entertain sa atin, na even though me, hindi mo ako perfect, because I wanted to try this, even though, wala naman talagang perfectong tao. For me, to give you some background, I grew up in church, and but seeing me having a red hair is not, I'm not rebelling against the church, siguro lang, gusto ko lang ma-explore yung mga hindi yung like trying vices. No, I don't wanna try that, like maging active sa alcoholic drink. No, I don't want to try that also, because yung uric acid tataas. Tapos magkakaroon ka ng gout. Alam ko na yan. Nasa med school ako. Kaya, alam ko yung mga bawal sa akin, hindi talaga. Kaya, sabi ko, kahit yung pag-smoke, wala akong ganun na vices, no. Yun lang, hindi porket, diba, kahit, ngayon kasi hindi na ako, actively nakaka-attend kasi, sa mga ganong organization, kasi kahit Sunday may tutor day kami nun. Nagpa-tutor ako para sa mga ibang subject ko, tulad niya sa pharmaceutical calculations. Minsan, kahit sabihin natin fractions lang siya or proportion and ratio, mga ganong topics, minsan kasi, hindi siya ganun kailangan may mga conversion kasi yun, so yun, kaya medyo doon na rin ako nahihirapan minsan. So yun, hindi naman porket nakikita niyo ako, hello, seeing me wearing wearing black clothes. No, I'm not rebelling against church, okay? Kasi ayun lang yung nagiging, hindi po yun ganun, yun lang po. I'm still hindi naman porket ganito ako, wala na akong connection kay God, ganun, diba? Hindi naman ganun yun. So, hindi ko naman pinapabayaan yung relationship ko kay God, yun. Yun lang naman yan. Basta kahit pag alam mo talagang mali, kanya rin yan, mag-ibisyo or taking some illegal drugs, that's talaga, that's talaga yung mga bawal talaga. Pero kung, like, hindi ko kayo ini-encourage nasa inyo pa rin yan, katulad niyan, diba? Yung mga, yung mga perspective lang siguro na, alam mo yun, yung mga tama, like, taking medicines is not bad also, because, yung mga medicines kasi, hindi ko kayo nasa religion niyo kasi yun So, ako kasi, nasa field ko, nakikita ko kung paano gawin yung gamot. Like, every medicines is made up of plants. Kaya meron kaming botany na subject, okay? Kaya, sa lahat pa na nag-assume na baka may side effect, siguro ang side effect lang ng gamot, gagaling ka, yun lang yan. So, huwag kayong huwag kayong mag-exaggeration sa mga iniisip ng, ayun lang, siguro, for me, ang definition ko sa pag-rebelde siguro, yung hindi ka na, alam mo yun, you're not even connected to yourself na, kunyari, yung ayun lang yung definition of, yung rebelling, not even in one organization, even yourself, you have to identify yourself na nagre-rebelde na ba ako, or even me, kasi na-identify ko sa sarili ko, nag-aaral ako na maayos. So yun, like every night ay nag-review ako, ganon, even though yung mga
kung ano pa yung mga minors, yung pa yung mga ano, medyo, yeah. Pero ngayon kasi, to inform you also, no, yeah, I transferred in public university na hindi ko pa siya i-announce kasi ayun. Kasi ayoko ng ano eh. Ayoko siyang i-announce yung school ko kung saan dito kung saan mag-transfer kasi baka ayokong yung connotations kasi ayoko ng mga ganun. So for now, yung mga ganung decisions stop na sa akin pa rin yan. Ayun lang. Yun lang. Siguro in the next vlog, i-update ko na lang kayo kung anong maganap, ganon. Kasi ano, hindi ako ano eh ngayon. Sobrang laylo ko ngayon. So, in how many months na akong, na-isolate ko kasi yung sarili ko pag hindi ako okay. Yun. Pero in a good way naman. Pero, ngayon kasi, kailangan ko pang i-improve yung sarili ko. So, ngayon kasi yung pagiging public, yan naman yung nag-vlog sa public, siguro ayun pa yung hindi ko pa kaya ngayon kasi naging introvert ako ngayon. Ayun lang, kaya sabi ko, kaya nga ano kanina, sa mga nakikita ko, pag may nakakasalubong ako ng mga ano, ako nyari, wait lang. Pag may nakakasalubong ako ng mga pag may nakakasalubong ako mga artist, ganun, like, kailangan kong ilalo yung feeling ko na, uy, baka yung sobrang overwhelmed, baka kasi, alam mo yun, yung baka ma-weirduhan sa akin, ayoko nang ganun. So, kailangan kong i-control din yung emotions ko. Kunyari, may mga customers ako na, yung mga artists, kailangan kong ilalo yung sarili ko, kailangan maging professional pa din ako. Yung overwhelmed kasi, yung pagiging overwhelmed din, napapractice ko na rin yung mga ganon. Kasi, minsan kasi yung mga trigger test din minsan. Minsan, nagpapaganon ako. Nagpapa-trigger test ako. Kunyari, di alam yung mga trigger test sa ano. Kasi, I've been sa, ano ba to? Nag-therapy kasi ako for almost, 2021, 2025 ng March yan. May psychological therapy ako. And by ng March, ay naman, pinatigil na sa akin yung mga meds ko sa mental health. Kasi, ang dami na kasi akong sabi ng psychiatrist sa akin, ang gano'n na lang kasing, ang nag-take lang kasi ng gano'n, yung mga taong hindi makausap na maayos. Kunyari, pag nai-interview sila sa consultation, hindi sila sumasagot. Ako kasi, parang in the last 2 years ko na nakakonsult ako, laging communicable yung namin, yung therapist. Kaya, nang March, nag-declare yung psychiatrist ko na, yung sickness ko, in my, nagkaroon kasi ako ng bipolar. So, since 2021 hanggang March ng 2025, doon lang nag-declare yung psychiatrist ko na okay na, I have to stop my medicines na kasi nagiging normal naman lahat. So, nasa sa akin pa rin. Yung ngayon kasi, hindi naman porkat ganon, wala nang challenges sa life ko. So, may mga ganun naman diba? Kailangan ko rin maging responsible. Siguro ngayon, ang natutunan ko lang, kailangan ko maging responsible lahat ng sasabihin ko, mga ginagawa ko sa buhay, yan. Kasi, sabi nga nila every words that you say or mga ginagawa mo, lahat yun, intention ng tao. Kaya, dapat, bago ka kumilos o kaya magsalita, aalamin mo muna. So, yun. Ayun lang siguro yung naging awareness ko ngayon in the past months ko. Yun. So, kaya, ngayon ina-isolate ko yung sarili ko. Kaya, hindi ko ina-isolate ko yung sarili ko with self-education. Yun lang naman yan. Tahol pa more. So, yun lang. Bye muna. Tapos, siguro in the next day, i-update ko kayo. Pero yung mga kunyari, pag may mga nakasama ko mga celebrity yun, siguro try ko mag-video para rin, ayun lang po. Bye-bye. For now, bye-bye muna. Yun lang.